mahanap ko na ang black book ay pakakawalan ko na sa Monica at dadalhin ko siya sa isang lugar na ligtas. Hindi na sabi sa akin ni Gabriel na mayaman po kayo, Tito Guerrer. Ano pong negosyo niyo? Ngumiti si Gustavo sa tanong ni Monica. Hindi ba niya alam? Isa akong businessman, Monica. Wala bang nabanggit si Gabriel tungkol sa trabaho namin? Nasa shipping company po kayo? Yes, Monica. Marami kami mga negosyo na inaasikaso. Pagkatapos mong kumain, pwede kita makausap. Pinisil ko ang kamay ni Monica para pigilan ito. Okay, Tito Guerrer. Bibi, maiwan muna kita dito, okay? Hinagkan pa ako ni Monica sa pisngi bago niya ako iwan. Sumama ito kay Don Guerrer na lumabas ng dining area. Mukhang magkakasundo pa sina Don Guerrer at Monica. Pwede ba yung mangyari? Pinaikot ni Gustavo ang plato nito sa harapan ko at ibinagsak sa ibabaw noon isang kutsilyo. Pwede naman. Kung ako sa'yo, dapat hindi ko dinala dito sa Monica. Ipinakita ko na hindi ako nag-aalala. Tumawa lang ako at tumingin dito ng matalim. Sino nga kaya sa atin mauunang makahanap sa black book? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Gustavo. Alam naming dalawa na nakasalalay sa black book na iyon ang katapusan ng lahat ng negosyong pinamumunuan ngayon ng Triad. Monica's POV. Kinakabahan man ako ay pilit kong nilalabanan ang nararamdaman kong iyon. Habang kasama ko si Don Guerrer, dinala niya ako sa opisina niya kung saan nagulat ako sa disenyo ng buong silid. May malaking painting ng lion sa gitna at sa bawat gilid ng malaking painting ay ang malaking gold bar na nakasabit. Hinawakan nito ang gold nitong tungkod at humarap sa akin ng may ngiti sa mga labi. Gold and black ang tanging kulay sa office nito. Nakakatakot dahil walang bintana ang silid at nasa gilid ang nag-iisang aircon na nakita ko. Miss Monica, gaano mo kakilala si Gabriel? I mean, ang aking anak-anakan. Sa tono ng pananalita nito ay parang gusto nitong tanungin ang tungkol sa relasyon namin ni Gabriel. Nahalata na ba nito na nagsisinungaling lang kaming dalawa? Bumuga ako ng malalim at papanindigan na isang kasinungalingan para sa kalayaan ko at ni Daddy. I don't know him well, but I loved him. Umupo ako sa sofa at nag-cross legs. Kailangan pa bang makilala ng lubusan ng isang tao para lang magustuhan, Tito Guerrer? Well, ayoko umuwi sa bahay kaya sumama ako kay Gabriel. I hate my mom and dad. That's why I'm here. Umupo ito sa upuan nitong parang trono ng hari na marami mga spikes. Mas lalo ako natakot nang ilabas nito ang isang yellow corn snake. Inilagay nito iyon sa braso at ngumiti sa akin. Gusto mo ba siyang hawakan? My daughter loved the snake. Hinaplos nito ang ulo ng ahas. Tito, I can't. Ayoko sa mga ahas. Tumawa ang matanda sa sinabi ko. I know. Ako din, ayoko ng ahas din. Pwede silang manuklaw kahit na mabait ka sa kanila. But your daughter loves snake, Tito Guerrer. Where is she? Nagkunwari ako na walang alam kahit na ano. Kailangan kong mag-pretend. My daughter? Ngumiti ito sa akin. She's in the safe place. Ibinalik nito ang mga mata sa ahas na hawak nito. Somewhere na hindi na siya masasaktan. Hindi mo pa namimiss sa mga parents mo? Hindi ako nakasagot. Kaagad dahil nalulungkot ako. Naramdaman ko kasi naaalala ni Don Guerrer ang namatay nitong anak na pinatay ng sarili kong ama. Monica? Sorry, ayokong pag-usapan ng parents ko. Masaya ako sa buhay ko ngayon nakasama si Gabriel. Good. Mukhang independent woman ka, Monica. Habang nakatingin ako sa iyo, nakikita ko kung gaano ka katapang. At yun ang gusto ko sa mga tauhan ko. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Monica. Ipinasok ka dito ni Gabriel, kaya hindi ka na pwedeng lumabas ng hindi isang bahagi ng business ko. Umaayon sa plano ni Gabriel ang lahat. Kaya niya ako dinala dito. Part of the business? Tumawa ko sa sinabi ni Don Guerrer. What kind of business? You know how to dance? Napangisi ako sa tanong na iyon ni Don Guerrer. Yes, of course. Sasayaw ba ako sa club, Tito Guerrer? Sumeryoso sa Don Guerrer habang nakatingin sa akin. For me. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi nito. Gusto ba nitong sabihin na makikipagrelasyon siya sa akin? Ito ba ang plano niya? Ang kunin ang loob ko para malaman ng totoo? Tumayo ako at nilapitan si Don Guerrer.
How much? Mahinang sambit ko. Kinagat ko ang iba kong labi habang nakatingin dito. Kahit alam mo na pwede magalit si Gabriel sa gagawin mo. I don't care. Kinuha ko ang sigarilyo nito na nasa ibabaw ng lamesa at sinindihan iyon. Umupo ako sa lamesa at muli nag-cross legs. Nakatingin ako kay Don Guerrer habang hinihit-hitan sa garilyong hawak ko. Ibinuga ko ang usok nun sa harapan nito at saka ngumiti. I like you, Monica. Hinapos nito ang braso ko. Mas hot ka pa kay Gabriel, Tito Guerrer. Binitawan nito ang ahas at hinawakan ng baba ko. Ganoon ba? Tumingin ito sa mga mata ko. Konting distansya na lang ang layo ko kay Don Guerrer nang biglang makarinig kami ng sunod-sunod na katok mula sa labas ng pinto. Hindi pwedeng malaman ni Gabriel na nagkakaintindihan tayong dalawa, Monica. Gusto kong bantayan mo si Gabriel at sabihin sa akin lahat ng mga plano niya. Ano naman ang mapapala ako? I will give you everything that you want. Dinampian ito ng halik ang balikat ko. Ngumiti ako kay Don Guerrer at bumaba ng marahan sa lamesa. Pag-iisipan ko pa, Tito Guerrer. Lumapit ako sa pinto ngunit hindi ko iyon mabuksan. Here. Iniabot sa akin ni Don Guerrer ang isang VIP card. Pwede mo akong puntahan dito kahit anong oras, Monica. Gusto ko ang tipo mo. Hot, sexy at higit sa lahat, matalino. Lumapit ako dito para kunin iyon ngunit tinira nito ang kamay ko at tinalikan iyon. Maghihintay ako sa sagot mo, Monica. Be patient, Tito Guerrer. Hinila ko ang kamay ko na hawak nito. Pagdating ko sa bahay, mami, maghuhugas ako ng 1 litrong alcohol. Nang mabuksan ko ang pinto'y nakita ko si Gabriel na naghihintay sa labas noon. Sumara din kaagad ang pinto paglabas ko. Kaagad ako nilapitan ni Gabriel na para bang may masamang nangyari sa akin. Ang tagal mo sa loob. Okay lang ba? Mahinang tanong nito sa akin. Hinila ko ang black suit ni Gabriel at tumingkayad ako para mailapit ang mukha ko sa mukha nito. Nag-aalala ka ba sa akin? O gusto mong malaman kung ano nag-iusapan namin? Napalunok si Gabriel sa ginawa ko. Hinawakan nito ang kamay ko at naglakad kami palabas ng mansyon. Nakasalubong namin si Gustavo pero hindi ito pinansin ni Gabriel. Dumiretso kami sa sakyan nito kung saan nandoon si Brandon. Boss! Gulat na tanong ni Brandon nang buksan ni Gabriel ang pinto ng driver's seat. Get out! Sigaw nito kay Brandon. Mabilis naman na umalis si Brandon at tumingin sa akin na nakakibit balikat. Tumingin sa akin si Gabriel at pinaandar ang makina ng kotse. Naiinis na nagtungo ako sa tabi ng driver's seat at binuksan ang pinto noon. Bago ako pumasok ay tinapi ko pa ang balikat ni Brandon. Ingat ka ha, may bagyo na dumating, mahirap mapag-isa. Nang makasakay ako ng kotse, pinaandar na ni Gabriel ang sakyan. Parang lumilipad ang kotse sa labas sa bilis ng pagpapatakbo nito, palabas ng gate. Kung may balak ka magpakamatay, huwag mo kong itadamay. Hindi pa tapos ang usapan natin. Natatakot na sambit ko habang nakakapit sa inuupan ko. Inihinto nito ang sakyan sa tabi ng daan. Malayo na sa mansyon. No, tell me the truth. Bakit may hawak kang VIP card kanina? Ano naging kasunduan ninyo ni Don Guerrer? Hindi ba pwedeng friend lang sa akin ang father-in-law mo? Monica! Napaigtan ako sa lakas ng sigaw nito. Bakit ba? Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit may VIP card ka sa opisina niya. Alam mo bang ibinibigay lang iyon sa mga taong inaalok niya ng serbisyo? Anong gagawin mo kapalit nun? Hinawakan ni Gabriel na mahigpit ang braso ko. Okay. Gusto niya na mag-spy mo ko. At kaya niya ako binigyan ng card para makapag-report ako sa kanya. Okay na? Hindi ba ito naman ang gusto mo? Niyakap ako na mahigpit ni Gabriel at ramdam ko na bumibilis na naman ang tibok ng puso ko. Hindi mo lang alam kung gaano ko kagusto na pumasok sa office niya. Gusto ko nang wasakin ang pinto kanina dahil naisip ko na baka napahamak ka na dahil sa akin. Gabriel! Ngayon ko lang siya nakita ang ganito. Worried ba siya talaga sa akin o dahil mas importante ang blockbook na dapat ko mahanap? Huwag kang OA. Hindi mo lang nakita pero best actress ako kanina. Itinulak ko sa Gabriel at inilayo ang aking sarili sa pagkakayakap niya sa akin. Umaayon sa gusto mo ang buong plano. Hindi ito kumibo habang nakatitig sa akin. Nababasa ko sa mga mata ni Gabriel na nag-aalala siya sa akin. Nagawa ko na ang gusto mo, kaya dapat siguro i-treat mo ako? Ngumiti ako kay Gabriel at kinindatan pa ito. Sinapon nito ano at muling in-start ang sakyan. Saan mo ba gustong pumunta?
Kahit saan? Sinusunda tayo ng mga bodyguards mo kaya kahit na gusto kong tumakbo dito palayo, hindi ko pwedeng gawin. May 4 na black na van na nakasunod sa amin ni Gabriel. Pwede ko sabihin sa kanila na umalis na dahil kasama naman na kita. Ini-on nito ang cellphone na tumawag sa kabilang linya. Bumalik na kayo ng Villa Montessori. Hindi ko na kayo kailangan. Ibinaba din ni Gabriel ang phone na tumingin sa akin. Okay na ba? Ibang klase talaga. Saan kita dadalhin? Gusto kong pumunta sa bar at makita si Warren. Bigla nitong ipreneno ang kotse at muntik na ako mapasubsob. What? Sa Harmony Bar tayo pumunta. Gusto kong mag-relax para naman makalimutan ko ang ng buhay ko ngayon. Fine. Gusto mo lang naman makita ang boyfriend mo na si Warren. Nagsiselos ka ba? Hindi ito umimik habang minamaneho ang sakyan patungo sa bar na tinutukoy ko. May dapat ba ako ipagselos? Tanong naman ito sa akin na kaagad na hinila ang bato ko at sinila ko ng halik sa aking mga labi. Nasa parking area na kami ng bar at madilim din sa paligid. Tinted ang salamin ng kotse ni Gabriel. Tinugon ko ang halik na iyon. Ang mga kamay nito ay patungo na sa pagitan ng legs ko. Tumigil ako sa pagtugon sa halik nito. Tumingin sa akin si Gabriel nang nakakunot ang noo. Hindi ka talaga nagsaselos? Inayos nito ang sarili at lumabas ng kotse. Napailing na lamang ako habang binubuksan ang pinto ng kotse. Sinundan ko si Gabriel papasok sa loob ng bar na may kasama na ngayong hot at sexy babae. Ang bilis naman ng charm ng mokong na ito. Gabriel's POV. Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko si Monica na kasunod kong pumasok sa bar. Nainis lang ako dahil binanggit niya ang pangalan ni Warren, samantalang ang payat naman na lalaking iyon at walang-wala sa hotness ko. Nakahawak ako sa bewang ng sexy at hot girl na bigla na lang lumapit sa akin. First time kong pumunta sa bar na ito. Standing ang lahat ng tao sa bar. Nasa gitna ang bartender at ang DJ nasa stage kasama ng 2 band vocalist na puno ng tattoo sa katawan. Walang pang itaas na damit ang dalawa. Lumapit si Monica sa may bartender at nagbigay ng order nito. Samantala, ang kasama ko namang babae ay hindi umaalis sa tabi ko. Ikinikiskis pa nito ang puweta nito sa may pagitan ko. Maingay sa loob ng bar at hindi ko naintindihan ang sinasabi ng babae sa akin hanggang sa hilahin niya ang bato ko. Are you free tonight? Pasigaw nitong tanong sa akin. Umiling naman ako dito. Sorry. Mukhang dismayado ang babae sa sagot ko. But why? Wala akong kasama sa apartment ko. Malanding sabi nito sa akin at inilagay pa ang kamay ko sa may ibabaw ng dibdib nito. Siguro next time na lang. Wala ako sa mood ngayon. Nag-away kami ng misis ko. Hinatak ako muli ng babae at takma niya akong halikan pero itinulak ko siya. Bigla ko napatingin kay Monica na nakatitig pala sa akin. May hawak itong highball glass na may lamang margarita. Mabilis na nilagok nito ang alak at sumenyas pa ng isa sa bartender. Excuse me. Lumayo ako sa babae para lapitan sana si Monica pero may lumapit dito na isang lalaki. Nasa middle 20s ang edad. Nang lumaba ito sa harapan ni Monica. Tumayo ako sa tabi ng lalaki para marinig ang usapan ng dalawa. Mag-isa ka lang ba, miss? Tanong ng lalaki dito. Yup. Ikaw ba? Ganting tanong naman ni Monica na halatang gustong makapagkilala sa lalaking kausap. Hindi ba ako ang kasama niya? I'm her husband. Boss, can I have 2 gin tonic, please? Sabi ng lalaki sa bartender. Inilabas dito ang mapayat na wallet. Gin tonic? Gusto ba nitong lasingin si Monica? Nagwalat pa ang unggoy na ito. Tigbenta lang yata ang laman. Wala ka bang boyfriend? By the way, I'm Nick. And you are? Monica. Inilapag ng bartender ang order ni Nick sa lamesa at inagaw ko naman iyo na ikinagulat nito. Ano bang problema mo, ha? Sigaw nito sa akin. Kanina pa ako nag-order pero wala namang pumapansin sa akin. May angal ka ba, ha? Masama akong tinignan na lalaki. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Inalis ko ang botones ng suit na suot ko at nakita nito ang nakasukbit na baril sa loob noon. Mabilis na umalis ang lalaki sa harapan ni Monica. Tuwag! Paano hindi matatakot kung may pinakita kang baril? Inikutan ako ng mga mata ni Monica at ininom ang isang baso ng gin tonic. Ibinagsak nito ang baso sa table at sumenyas pa ng isa. One more please.
Napailing na lamang ako habang nakatingin kay Monica na may balak yatang magpakalasing. Sumasama talaga nung gali mo. Nabubulol na anya sa akin habang itinuturo ako. Malandi ka. Ako pa ngayon ang malandi. Nagsiselos ka lang kanina tapos may kasama ka na iba? Hindi ka pa niyang halikan. At nag-enjoy ka naman. Naiinis na sabi ni Monica na halos mamula na ang mukha. Sunod-sunod ang pag-order nito ng gin tonic. Matapang ang alak na yun at pure gin pa. Hindi ko alam kung bakit nakakain ni Monica ang mga matatapang na alak. Bumagsak na ang mukha nito sa lamesa. Inalalayan ko na lang siya pero hindi na siya makatayo ng diretsyo. Hinapit ko ang bewang ni Monica at inilapag ang 10,000 pesos sa ibabaw ng table. Keep the change. Nakangiting sabi ko sa isang bartender. Binuhat ko si Monica palabas ng bar at naglakad ako patungo sa parking lot. Kumapit siya sa may leeg ko at narinig ko na lang na umiiyak na siya. Sandali akong tumigil sa paglalakad ko. Okay ka lang ba? I miss my family. My mom. My dad. My life. Humahagulhol na ito habang nagsasalita. Lasing na lasing ito at hindi na makayang tumayo kanina. Monica, nung makilala kita, akala ko mabuting tao ka. I want to know you more. Pinahid nito ang luha sa mga mata. I want to ask you if you're single or not. Married or not. Tumawa ito na mahina at sinuntok ako sa dibdib ng 2 beses. Pero, ngayon, ito ko. Ginagawa lahat para sa kasalanan ni Daddy sa'yo. Paano naman ang buhay ko? Matutupad ko pa ba lahat ng yun, Gabriel? Magiging masaya pa ba ako? Matulog ka na lang. Lasing ka lang. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang kotse at alalayan itong mahiga sa backseat. Matulog ka na muna at hinila nito ang kamay ko nang akma ako lalabas sa pinto. Nauntog pa ang ulo ko dahil sa ginawa ni Monica. Gabriel, mahal na kita. Sandali ako natahimik at nakatitig lang sa mukha ni Monica na nakapikit habang nagsasalita. Mahal kita. Pero ngayon, bigla na itong binitawan ng kamay ko. Kinasusuklaman na kita. Ang sama-sama mo kay Brandon. Bumaba pa ang uso nito habang nagsasalita. Nagsaselos ka lang dahil kay Warren. Di mo lang alam. Si Warren. Tumawa na ito habang nakapikit. Bakla yun. Napangiti na lamang ako habang pinapakinggan ng mga sinasabi ni Monica. Biglang nawala ang pagkainis at pagkaasar ko kanina dahil sa sinabi nito. Dapat ko ba yung paniwalaan para wala na akong dapat na pagsilosan? Isinara ko ang pinto ng sakyan at kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa. Brandon, may ipagagawa ko sa'yo. Sabi ko habang nakatingin sa VIP card na hawak ko. Kailangan mo ako igawa ng copy ng VIP card ni Don Guerrer. May nakuha kang isa, boss. Sabihin na lang natin na may nabingwit akong isda mula sa pain ko. Tumawa sa kabilang linya si Brandon. Pupunta ako sa bahay mo, boss. Ora mismo. In-off ko na ang cellphone ko at tumingin kay Monica na mahimbing nang natutulog. Alam ko naging usapan nila ni Don Guerrer at Monica kanina. Umasta lang ako na wala akong alam para hindi mahalata ni Monica na may microchip akong inilagay sa suot nitong earrings. Nakakonekta iyon sa earbuds na nasa tenga ko. Tuso si Don Guerrer at alam ko maaaring mapahamak si Monica kapag nagpatuloy ito sa pakikipagkasundo sa matandang iyon. Pumasok ako sa loob ng kotse at pinaandar iyon. Kailangan ko makaisip ng next plan dahil malapit na ang birthday ni Don Guerrer. Marami mga business partners ang pupunta. Kapag nalaman ng mga ito na nawawala ang blockbook, magkakaroon ng matinding gulo. Napangisi ako habang naiisip ang maaari mangyari. Hindi ako takot na bumagsak dahil kaya kong bumangon. Ang ikinatatakot ko lang ay manganib ang babaeng ilaw ko ngayon sa madilim na landas ng aking buhay.
Monica's POV. Masakit ang ulo ko pagkabangon ko sa kamang hinigan ko. Nakasuot lang ako ng red robe at walang saplot sa katawan. Bigla ko naalala ang nangyari kagabi. No, hindi kaya. Pinakaramdaman ko ang aking sarili. Wala namang masakit sa akin maliban sa ulo ko na pumipitik-pitik. Naamoy ko pa ang sarili ko na amoy alak. Kailangan ko pa rin magpretend na hindi ako inosente kahit na kinikilabutan na ako sa mga ginagawa ko. Idagdag pa ang matandang si Don Guerrer na parang type na type ako. At si Gabriel gusto pa yata akong ipain sa dragon. Nakilamos lang ako at nagtungo na sa ibaba. Nakita ko si Gabriel sa may gym area nito at nagbubuhat ng barbell. Naka-block cycling short lang ito at bakat na bakat ang mataba nitong alaga. Napasandal ako sa may hagdan at hindi itunuloy ang aking pagbaba dahil sa nakita ko. Napatitig ako kay Gabriel na umaagos ang pawis patungo sa maskulado nitong tiyan. Naka-earbud sa Gabriel at mukhang busy sa pakikinig ng music. Inangat nito ang barbell gamit ang dalawang kamay, pagkatapos ay muling ibinaba ng dahan-dahan. Kaya ko kayang bigat niyan? Bakit mo ba yun naiisip? Good morning, Miss Kizan. Malakas na sabi dito sa akin. Nagulat ako dahil nasa harap ko na pala siya nang hindi ko man lang namamalayan. Pinamulahan ako ng mukha habang nakatingin kay Gabriel na abotenga ang ngiti sa mga labi. May ginawa ka siguro hindi maganda sa akin, no? Sigaw ko sa kanya. Kunwari galit-galitan ako para hindi mahalatang na-attract ako sa kanya. Sino kaya yung naging wild kagabi? Kinalikan mo ako at sinabing makipag-sex ako sa'yo. Tumikim ito sa akin at kinuha ang white towel nito na nasa balikat. Hindi naman ako marupok para pagbigyan ko ang hiling mo. So, ang nangyari, you undress yourself in front of me. Kaso nga lang, nagbago ang isip ko kaya mainit ang ulo mo. Huh? Nagsasabi ba ito ng totoo? Wait, kung totoo man yun? Gosh, sira ulo na talaga ako. Sinungaling ka, Gabriel. Alam mo sa ating dalawa, ikaw itong may masamang binabalak. Ikaw itong mahilig lumandi sa akin kaya ang ending, ako itong... Inilapit ito ang mukha sa mukha ko. Isang pulgada na lamang ang layo ng mga labi naming dalawa. Itinulak ko siya at bumaba na ako ng hagdan. Maganda ang gising ko kanina pero ngayon, hindi na. Malakas na sabi ko habang mabilis na inihahakbang ang aking mga paa palayo dito. Oops, sa kitchen ka ba pupunta? Nakalimutan ko magugas ng pinggan kaya ikaw nang gumawa. Total, dalawa lang naman tayo dito sa loob ng bahay. At kabayaran na rin iyan sa mga nainom mo kagabi sa bar. Sinundan ako ni Gabriel sa kitchen. Itinali ko ng mabuti ang robe na suot ko. Mahirap na baka bigla akong landiin ang mokong na ito. Wala ka bang pupuntahan? Wala ka bang meeting o ibang lakad? Tanong ko sa kanya habang naglalagay siya ng coffee bean sa coffee maker. May 10 minutes pa ako bago umalis. May iba ka bang ipagagawa? Malagkit itong tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Konti na lang isisiksik ko ang sarili ko sa loob ng refrigerator. Maling move na lumabas ako nang hindi iniisip ang pwede mangyari. May pupuntahan ako mamayang gabi. Kailangan kong umalis at makipagkita kay Don Guerrer. Sandali itong tumahimik. Sinalin nito ang bagong timplang kape sa tasa bago lumingon sa akin. Gawin mo lahat ang mga pinagagawa ni Don Guerrer sa iyo, Monica. Makabubuti iyan para mabilis mong magawa ang mga ipinapahanap ko sa iyo. At para na rin makalaya ka sa tinatawag mo impyerno mundo mo. Humigop ito ng kape at sumandal sa may lababo. Naasawa akong tumingin kay Gabriel dahil may bagay akong iniiwasan na makita. Okay lang yun sa'yo? Wala talaga siyang pakialam sa akin. Wala namang problema yun sa akin, Monica. Ang mahalaga lang sa akin ay ang black book. Yun lang. Magkaiba tayo ng pananaw sa buhay. Monica, ang tanging hangad ko lang ay kapangyarihan at rango sa triad. Yun lang. At wala nang iba pa. Kung iniisip mo na nag-aalala ako sa'yo, nagkakamali ka, Monica. Isang babae lang ang pinagkatiwalaan ko ng husto at si Ella iyon. Nariyan naman si Brando para sagipin ka kapag may mangyayaring hindi maganda. Gawin mo lang ang mga ipinag-uutos sa iyo ni Don Guerrer. Kailangan mo iyon para sa kalayaan mo. Umalis na si Gabriel sa harapan ko matapos sabihin ang mga iyon. Wala talagang pakialam sa akin ang mokong na iyon. Mabuti na lang talaga kasama ko si Brandon dahil siya lang ang makaliligtas ng buhay ko. Si Ella pa rin ang bukang bibig ni Gabriel. Magsama sila ng Ella na iyon sa hukay o kung saan man naroon ang kaluluwa ng babaeng iyon. Nainis na lang ako ngayon dahil ang cold ni Gabriel.
Hindi na talaga siya magiging friendly sa akin. Hinintay ko na pumasok ng kabilang silid si Gabriel bago ako nagmadaling umakyat ng hagdan. Kailangan ko matulog para mawala ang inis ko at makapag-isip kung ano ang dapat kong gawin mamayang gabi. Marunong ako sumayaw ng belly dancing. Yun na lang siguro ang sasayawin ko para malibang ang matandang iyon sa akin. Bumukas ang pinto ng kwarto kahit nakalak iyon dahil sa susi ni Gabriel. Nakadapa ako nakahiga sa kama nang pumasok ito. May nakalimutan ako ibigay kaya ako nandito. Inilapag nito ang block na card sa lamisita. Binigay mo yun sa akin kagabi. Hindi ko alam kung para saan yan. Ayoko naman na itago ko pa dahil mukha namang simpleng card lang. May mga accessories pala akong binili para maisuot mo sa lakad ninyo ni Don Garer. Si Brandon, nasa labas lang siya ng bahay para sa iyo. Anytime, pwede mo siya tawagin para ihatid ka. Pagpanggap ka lang na tatraydurin mo ako para mapaniwala mo si Don Garer. Kailangan niya maniwala sa iyo, Monica. Hinawakan nito ang ulo ko at ginulo ang buhok ko na parang isang bata. Basta, behave ka lang para walang problema. Hindi ko siya sinagot at hindi ko pinansin ang mga sinasabi niya sa akin. Nakakainis lang na mas importante ang blockbook na iyon kesa sa akin. Hoy Gabriel, kung alam mo lang, virgin pa ako. Unggoy ka talaga. Narinig ko na nagsarang muli ang pinto. Napasabunot na lamang ako sa aking sarili habang iniisip ang magiging kalagayan ko. Ay, nakakainis. Gabriel's POV. Nakangiti ako habang inaalala kung ano nangyari kagabi. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi ko habang nagmamaneho ng sakyan ko palayo sa bahay ko. Paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Monica ang salitang mahal kita sa akin kagabi. At sinabi ko rin sa kanya sagot ko na mahal ko na rin siya, pero hindi pa pwede. Kailangan ko pa makasigurado na pagmamahal nga ang nararamdaman ko ito para kay Monica. Akala ko tuluyan ko na siya maangkin pero sirukahin niya ako at nawala ang init ng katawan ko dahil doon. Kinailangan ko pang tawagin na matandang katiwala ko sa loghouse para pagsilbihan si Monica. Umalis ako ng bahay kagabi at iniwan si Monica kay Aling Sabia. At kaninang umaga, hindi pa rin mawala sa isip ko ang ginawa ko sa kanya. Patuloy ako sa pagpipigil sa aking sarili dahil kailangan. Ayokong patuloy na maging masama kay Monica dahil wala siyang kasalanan sa galit na nararamdaman ko. Isa siyang inosente na kinuha ko para saktan. Bumuga ako ng malalim at pinapatuloy ang pagmamaneho ng sasakyan. May kopya ako ng VIP card at ang mga accessories na iniwan ko para kay Monica. Lahat ng iyon ay may GPS. Pinasadya ko iyon kay Brandon para malaman ko ang bawat galaw ni Monica na kasama si Don Guerrer. Kailangan ko makontrol ang galit ko upang bigyan daan ang plano namin ni Monica. Sasama ito sa birthday party at sasamantalahin ko iyon para makapasok sa office ni Don Guerrer at makita ang mga bagay na itinatago nito sa loob noon. Mula sa earbuds na nasa tenga ko'y narinig ko ang usapan ni na Brandon at Monica na nasa bahay ko ngayon. Nakasanda lang ako sa pader ng office na Gustavo at hinihintay itong matapos na makipag-sex sa babaeng nasa kandungan nito ngayon. Brandon, pinanganak bang walang pusong boss mo? Inborn na bang kasungitan niya? Napangisi na lamang ako habang pinapakinggan ang sinasabi ni Monica. Si Bossing, mabuti naman siyang tao. Depende sa taong kaharap niya, Miss Monica. Minsan naiinis na ako kay Brandon dahil close sila ni Monica. Mukha pa ngang mas komportableng kausap ni Monica sa Brandon kesa sa akin. Hindi siya worried sa akin. Mabuti na lang talaga hindi ko talaga siya tunay na asawa. Sandaling katahimikan ng namayani kina Monica at Brandon. Hey, Gabriel! Hindi ko na malaya ang paglapit sa akin ni Gustavo. Kakabay nito ang babaeng katalik nito kanina. Inalas kong earbuds sa tenga ko at tumingin dito. Tapos na ba kayo? Ang tagal mo yata ngayong mag-enjoy sa kandungan ng bago mong kasama, Gustavo. Tumingin ako sa babae na ngumunguya ng bubblegum. Itinulak ni Gustavo ang babae patungo sa akin. Gusto mo bang masubukan sa mariposa, Gabriel? Mapanghihinaan ka ng laman kapag siyang kasama mo, araw-araw. Ani Gustavo na pinisilpang ka ng dibdib ng babae. Lumiyad naman ang babae sa ginawa ni Gustavo. Idinantay pa nito ang kamay sa pisngi ko ngunit umilag ako at inalis iyon. Kilala mo naman ako, Gustavo. Ayoko na mga tira-tira mo lang. Hindi ba tayo pupunta sa bagong hideout? Pinalis na Gustavo sa mariposa at pumasok ito sa loob ng office. Sumunod naman ako at nakita ko ang nagkalat ng mga gamit dito sa sahig. May bakas pa ng katas nito na naiwan sa may lamesa.
Umupo ako sa ibabaw ng sofa at inilibot ng tingin ang buong paligid. Araw-araw na lang nag-iibang amoy ng office mo, Gustavo. Tumingin sa akin ito habang sinusot ang leather jacket. Ganyan talaga, dahil araw-araw may importanteng bagay akong pinag-akaabalahan. Marami mga ipinapagawa si Don Guerrero sa akin, pati na rin ang pag-asikaso sa birthday party niya, mamayang gabi. Yun marahil ang sinasabi sa akin ni Monica. Kaninang birthday naman? Ang alaga niya bang si Dukan, the tiger? O ang ahas na palagi niyang kasama? Nakatitig ako kay Gustavo habang sinasabi iyon. Depende sa dalawa, Gabriel. Gusto mo bang mapanood kung sino special guest niya? Si Monica. Marami akong ginagawa para pumunta sa birthday party ng ahas niyang alaga, Gustavo. Bibisitahin ko pa mga babae sa kasa. Gusto ko makasigurado kung walang naliligaw na 15 anyos. Kung ganoon pala, mabuti. Para naman mapasaya kami lahat ng special guest. Idiniin ito ang huling salitang sinabi. Lumapit sa Gustavo sa akin at tinapik ang aking balikat. Oo nga pala, bantayan mo mabuti sa Monica. Baka isang araw magulat ka na lang. Nasa kadungan ko na. Hinablot ko ang kwelyo ng damit ni Gustavo at marahas ko siyang isinandal sa may pader. Nanggigigil ako sa galit habang nakatingin sa kanya. Relax. Bago ako, alam mo naman kung sino ang dapat na mauna. Mas lalo kong idiniin ang pagkakalapat ng likod ni Gustavo sa pader. Idinagan ko pa ang braso ko sa may leeg nito bago ito bitawan. Siguraduhin lang ninyo na makukuha ninyo ang black book. Wala akong pakialam sa gagawin ninyo sa babaeng iyon dahil tapos na ako sa kanya. Nauna akong lumabas ng opisina ni Gustavo. Narinig ko ang pag-ubo nito sa loob dahil sa ginawa ko. Kailangan ko magtimpi ng paulit-ulit para makaisip ng plano habang abala sa Don Guerrero kay Monica.